Kumusta naman ang date nyo ng gagong yun? Nakangising tanong ni Lucas nang kumakain sila ng hapunan. Hindi ka man lang ba niya niyayang kumain sa isang fancy restaurant? Tanong niya, habang nagugulat sa lakas nitong kumain. Mukhang gutom na gutom ka eh. Sumakit kasi bigla yung ulo ko kaya umuwi na ako kaagad. Sagot ni Savannah sa kanya. Mabuti hindi kanya chinansingan. Tanong ulit niya habang nakatitig dito. Narinig niyang kaperangot sa naging pag-uusap ng mga ito kanina. Alam niyang inis si Savannah na maghiwalay ang mga ito. Kung bakit, di niya alam. Ngunit mainam na ganoon. Dapat talagang ma-realize nito kung gaano kasama ang lalaking yun. Inismiran lang siya nito. Ano ba yung pinanood nyo? Nag-enjoy ka bang kasama siya? Kunway maang na tanong niya. Sino bang mas masarap ka date? Ako yung kumag na yun. Nag-angat ito ng mukha at napatitig sa kanya. Bakit gusto mong malaman? Bakit kailangan mong ipagkumpara ang sarili mo sa kanya? Namula ang mukha niya. Bigla siyang umiwas ng tingin dahil pakiramdam niya ay napapaso siya sa mga titig nito. Hindi ko kinukumpara ang sarili ko sa kanya, no? There's no comparison na to. Mukha pa lang niya, talo na siya sa akin, no? Yamot na sagot niya rito. Gusto ko lang malaman. Kung nagustuhan mo ang kumag na yun. Bakit mo nga gustong malaman kung sinong mas enjoy ka date sa inyong dalawa? Pangulit nito sa kanya. Gamit, Savannah, para kang bata. Bugnot na sagot niya rito. Napagbungis-ngis na ito. Ano nakakatawa? Inis na tanong niya rito. Umiling ito. Naisip ko lang. Pare-pareho talaga kayong mga lalaki. Mahilig magpataasan ng ihi. Bakit di mo pa aminin na ayaw mong pakabog sa kanya? Don't worry, naiintindihan kita. Ganun rin naman kami mga babae. Alam mo bang nagpapaganda kami mga babae, hindi para sa mga lalaki, kundi para sa mga kapwa babae rin namin. Masarap kasi yung feeling na kahit paano, may matalbugan kang isang babae na halos mamatay na sa inggit sa'yo. Kaya nga gusto kong maging magandang-maganda ngayon. Gusto kong patayin sa inggit si Brittany na yun. Hindi siya umimik. Iyon nga ba talaga ang dahilan niya? Kaya ay kinukumpara niya kanyang sarili sa lalaking yun. Tumayo siya at pumasok sa kanyang kwarto para magbihis. Paglabas niya, nakaporma na siya. May ipapakilalang magandang babae sa kanya si Nelson ngayon. Baka it's about time na asikasuhin naman niyang personal niyang buhay. Patagal-tagal na rin naman simula nang mamatay si Sarah. Maybe it's about time na mag-move on siya, malayo sa alaala ng yumaong asawa. Napaismid siya. Kung hindi ba naman siya isa pa ring saksakan ng tanga, bakit siya nakinig sa habilin ng asawa niya, nagayahin niya ang mukha nito? Paano siyang makaka-move on kung araw-araw niya nakikita ang pagmumukha ng dating asawa sa babaeng yun? Masyado siyang naging masunurin sa ama ng asawa. Hindi yata tamang pakinggan niya ang mga ito. Paglabas niya, nakita niya ang pagkunot noon ni Savannah. May lakad ka? Dinig pa niyang tanong nito sa kanya. May date ako. Tipid niyang sagot. Date? Anitong biglang napatas ang boses. Kapag ako kailangan pa ng approval mo kapag makikipag-date ako. Tapos ikaw okay lang makipag-date kung kani-kanino. Protesta nito sa kanya. Nilapitan niya ito tinawakan sa baba. Saka tinaas ang mukha malapit sa mukha niya. Wala akong problemang kailangan ayusin. Kaya di ko kailangan ng approval ng kahit na sino kung gusto mga lumabas. Nakakaintindihan ba tayo? Yamot na paliwanag niya rito. Pero ikaw, muntikan ka na mapatay ng lalaking yun, kaya dapat lang na mag-ingat ka. Maliwanag ba? Pagkasabi nun, mabilis na siya nitong tinalikuran at lumabas ng unit. Hindi maintindihan ni Savannah kung bakit nagmamaktol ang kalooban niya, habang naiisip na malayang nakikipag-date si Lucas kung kani-kaninong mga babae. Hindi naman siguro siya nagsiselos. Bakit naman siya magsiselos? Naiinis lang siya sa sitwasyon niya ngayon, dahil kinakailangan pa niya magkubli sa isang katauhan para protektahan ang kanyang sarili laban sa asawa. Mas lalo lamang umigting ang galit na nararamdaman niya para kay Leon. Wala sana siya sa sitwasyong ganito, kundi dahil sa lalaking yun. Hayop! Malakas na sigaw niya. Gusto tuloy niya magbasag ng mga pinggan sa sobrang inis na nararamdaman. Nagkulong siya ngayon sa isang katauhan na dahil sa hayop niyang asawa, tumayo siya at niligpit ang kanilang pinagkainan. Hindi mawala sa isip niyang inis habang naiisip na nagpapakahappy ngayon si Lucas sa piling ng kung sino mang kadate nito. Habang siya heto, nag-iisa,
Nalulungkot, walang nagmamahal. Ang saklap, di ba? Taglay ni Nia ngayon ang pinakamagandang muka pero hindi naman siya masaya. It's no use. Wala namang pinagkaiba ang pakiramdam niya nung pangit siya. Ngayon sa maganda na siya. Wala pa rin nagmamahal sa kanya. Natigilan siya. Mas malaki siguro ang chances na makahanap siya ng tunay na nagmamahal sa kanya. Ngayong maganda na siya. Try kaya niya mga online dating. Kinuha niya ang kanyang phone at nag-download ng app. Hey, are you listening to me? Suyang tanong ng magandang babae nang mapansing hindi naman siya nakikinig sa mga kwento nito. Sa totoo lang si Savannah ang naiisip niya habang kausap ang babaeng ito. Nag-aalala siya na baka kung ano na namang kapalpakan ang gawin ito habang wala siya. Iniisip niya baka magkamali na naman ito ng pag-ooperate ng washing machine o ng microwave at masunog na nito ang kondo niya. Or worse, baka magpapasok ito ng kung sino sa loob ng unit niya. Knowing na may pagka-gullible pa naman ang babaeng yun. Bigla siyang napatayo sa mga naiisip. I'm sorry, I have to go. Ani ang naglabas ng lilibuhin sa wallet at nilagay sa ibabaw ng mesa. Sorry talaga. Nakalimutan ko may naghihintay nga pala sa akin. Hindi na niya nilingon pa ang babae. Nagmamadali na siyang lumabas ng nightclub. Hindi pa nga siya siguro talaga handang makipag-date. Baka hindi pa siya handang makapag-move on. Pagkasakay niya ng kanyang kotse, saktong nag-ring ang phone niya. Nakita niya nag-register sa screen ng number ni Savannah. Hello, ano na namang problema? Parang nahulaan na niyang tanong dito. Alam niyang hindi ito basta tumatawag kung wala itong kailangan. Pina-download akong dating app. Pagkatapos biglang may mga lumabas na porn site. Pag-click ko, hindi ko alam na may bahid pala yun. I guess malaking babayaran mo sa credit card. Nanood ka ng porn gamit ang credit card ko? Hindi makapaniwalang tanong niya rito. Look, na-curious lang ako kaya naklik ko. Di ko naman alam na may bahid pala yun. Hiyang-hiyang paliwanag sa kanya ni Savannah. Kanina ko pa ina-off pero hindi ako makalabas sa site na to eh. Dinig niya ang halinghing ng babae sa porn site habang halinhinang binabayo ng dalawang lalaki. Natarantang umiwas ng tingin sa kanya si Savannah. Siya naman nanlaki ang mga mata habang nakatingin sa screen sa phone nito. Dinampot ni Savannah ang telepono at akmang itatapon, ngunit mabilis niya yung inagaw dito. Kaso pareho silang na off balance, kung kaya't natumba sila at nakadagan si Savannah sa kanya. Fuck me harder. Anang babae, sa hawak niyang telepono, nag-init tuloy ang kanyang buong katawan habang nakatingin kay Savannah na pulang-pula rin ang muka na gaya niya. Nang makabawi sa kabiglaan, nagmamadali itong umalis sa ibabaw niya at parang napapasong tumakbo sa loob ng kwarto nito. Naiwan siya nakatingin sa hawak na phone. Hindi niya alam kung matataw o maiinis habang pinapanood ang kahalayang ginagawa ng mga porn stars doon. Nag-iinit ang buong katawan na napasandal si Savannah sa pinto ng kanyang kwarto. Tiniyak niyang nakalaki yun saka nagmamadaling nagtungo sa loob ng banyo at nag-shower. Paano ba siyang napunta sa porn site na yun? Ano na lang iisipin sa kanya ni Lucas na masyado na siyang tigang kaya siya nagkakaganito? Muling na nariwa sa kanyang insidenteng nangyari nang bigla na lamang niya itong maisipang halikan. Kaya siya napapag-isipang napaka-cheap ng lalaking yun eh. Dahil kung ano-anong kalukuhan na nagagawa niya sa bugso ng kanyang damdamin. Ni hindi niya pinag-iisipang mabuti ang bawat kilos niya bago niya gawin ang isang bagay. Kaya siya napapahamak. Itinapat niya ang kanyang hubad na katawan sa shower at pilit na pinapawi ang init na nararamdaman ng mga sandaling iyon. Ngunit parang tuksong naiisip niya si Lucas habang hinahawakan na maselang parte ng kanyang katawan. Feeling niya ay kinukulong siya sa matitipuno nitong mga bisig habang hinahalikan siya nito sa kanyang boobs patungo sa kanyang hiyas na kagaya sa porn star na napanood niya kanina. Nanlaki ang mga mata niya nang maisip ang ginagawa niya. Mabilis niyang pinatay ang shower at nangangatal na kinuha ang tuwalya para tuyuin ang buong katawan. What the hell is going on with her? Bakit pinagpapantasyahan ko ang lalaking yun? Erase, erase, erase. Pilit niyang pinakalma ang kanyang sarili at nagbihis ng pantulog saka nahiga na sa kama at sinikap na makatulog. Ngunit ewan ba niya kung bakit hindi mawala sa isipan niya si Lucas? At ang mainit nitong mga halik, bumangon siya para sana kumuha ng tubig. Pagpasok niya sa kusina, nadatnan niya si Lucas na nagkakape. Nang magsabog talaga ng kagwapuhan ng Diyos, sinalo lahat ng lalaking ito.
Hindi niya masisi ang kanyang sarili kung hindi siya mapakali ngayon habang tinititigan ito. Bakit pa naman kasi parang napakagwapo nito? Halos araw-araw, nadadagdagan ng pagkagwapo. Coffee? Tanong nito sa kanya. Mas lalong nag-iinit ang pakiramdam ko kapag uminom ako ng kape. Ani ang biglang natigilan. Pilit nang ngumiti. Baka pagpawisan ako. Nakapag-shower na ako eh. Tensyonadong sabi niya rito. Nakakapagpabilis ng tibok ng kanyang puso ang tingin nito sa kanya. Nangangatal tuloy siya habang kumukuha ng tubig sa fridge. Straight niyang nilagok ang tubig saka nagmamadali nang bumalik sa kanyang kwarto. Hindi niya alam kung anong meron sa gabing ito. Marahil dahil sa porn site na napanood niya kaya siya nagkakaganito ngayon. Napailing na sinundan ng tingin ni Lucas si Savannah. Alam niyang kagaya niya, naaapektuhan na rin nito ng napanood na porn. Bahagya siyang napangiti. Halata ang pagkaasiwa kanina sa mukha nito na magtama ang kanilang mga paningin. Napatingin siya sa hawak na kape, habang naiisip ang mahalin na eksenang nakita kanina. Natawa siya nang maalalang nakadagan si Savannah sa kanya kanina, habang humahalinghing ang babae. Tinigasan siya doon. Hanggang ngayon nga, nag-iinit pa rin ang pakiramdam niya. At di niya alam kung nakakatulong itong kape para maibsan ang nararamdaman niya. Nangunot ang noo niya ng may aalala. Dinampot niya ang phone at mabilis na tinawagan si Savannah. Bakit ka nga pala nasa dating site? Hindi pa nga tapos ang plano mo sa asawa mo, naghahanap ka na kaagad ng makakadate? Asar na tanong niya rito. Bakit? Ikaw lang bang may karapatang maging masaya, ha? Reklamo nito sa kanya. Kumusta nga pala yung kadate mo? Bakit ang aga mo naman yatang umuwi? Huwag mong ibahin ang usapan. Bakit nasa dating app ka? Hindi ba may usapan tayo na bawal ka na makipag-date kahit na kanino o gumawa ng kahit na anong distraction habang isinasagawa natin ang mga plano natin? Look, nakiusap kang tulungan kita, kaya sana unahin muna natin ang lahat ng mga plano bago ang kung ano-ano, okay? Nanginig ang buong katawan niya habang pinapasok ang kumpanya ng kanyang mga magulang. Bahagya pa siyang huminto sa tapat ng malaking larawan ng ama at ina niya sa hallway. Nagiinit ang mga mata niya habang tinitignan ang larawan ng mga ito. Napatay na ni Lucas ang lahat ng CCTV sa buong building at lahat ng CCTV sa buong kaling iyon. Kaya malaya silang makakagalaw sa loob nun ngayong gabi. Di niya alam kung paano itong nagagawang ma-shutdown ang lahat ng CCTV sa loob lamang ng 2 oras. Bilib na siya sa talino nito. Anay mo isang professional na magnanakaw. May mga tao talagang likas na matalino. Parang iyong ama niya. Very techy ring ang papa niya. Kaya nga di basta-basta napapasok ng kahit na sino ang kanilang kumpanya. Sabi nga ni Lucas, masyadong mahigpit ang security ng kanilang building. Kung hindi siguro nila nakuha ang password kay Leon, baka mahirapan sila na isakatuparan ang kanyang plano. Promise, Papa, isang araw magiging proud ka sa akin. Mahinang usal niya habang nakatitig sa mukha ng kanyang ama. Kinagat niya ang pang-ibabang labi upang hindi maging emosyonal. Kailangang hindi siya madistract para mapasok ang opisina ni Leon at makuha ang importanteng files nito. Si Lucas ay naghihintay sa kanya sa may toilet. Nagmamanman sa posibleng makakita sa kanila. Dahan-dahan siyang humakbang sa 4 na pinto at in-enter ang password para magbukas sa opisina ni Leon. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso niya habang maraming alaalang bumabalik sa kanya. Parang binabayo ang dibdib niya sa galit. Nanariwa ang lahat ng katangahan at kahibangan niya nung nagsasama pa sila ng asawa. Pikit mata niyang tinanggap ang lahat ng ginagawa nito sa kanya, kaya malakas ang loob nitong gawin ang lahat ng ito. At ngayon, unti-unti na pala nitong pinagbabalakang pabagsakin ng kumpanya. Uunahan na muna kita, Leon, bago mo manakaw ang lahat sa akin. Nang bumukas ang pinto sa opisina nito, bahagya siyang napangisi. Nilingon niya si Lucas mula sa malayo. Nag-thumbs up ito sa kanya at waring sinasabi ng mga bibig nito ang mga salitang good job. Muli ay naalala niya ang tanong nito sa kanya noong isang araw. Bakit raw ba atat na atat siyang makahanap kaagad ng kadate? Hindi rin naman niya alam kung bakit. Bigla na lang ay naging eager siyang mag-focus sa iba. Siguro ay dahil natatakot siyang ma-fall in love na naman siya kay Leon. Napahawak siya sa may pinto ng pagbukas ay makita sa mesa nitong larawan ni Brianna.
Hindi na nahiyang ipangalandakan ng larawang iyon ng babae sa loob mismo ng kumpanyang pag-aari ng kanyang mga magulang. At talaga bang wala na siyang halaga sa mga authority at mga empleyado nito para hindi man lamang mag-aksayang imbestigahan ang biglang paglalaho niya? Muli ay ini-enter niya ang isa pang password para mabuksan ang high-end na vault. Ngunit bigla siyang nagpanik nang mag-ready iyon at humingi ng fingerprint niya. Akala niya ay mag-a-alarm ang buong building. Paglingon niya nandun na si Lucas at may kinalikot lang ito na kung ano saka huminto na ang pagtunog ng vault. Hindi na niya namalayan ang sumunod nitong mga ginawa. Basta nakita na lamang niya bumukas ang vault matapos ang ilang minutong pagpasok nito ng kung ano-anong code. Sinira ko lang ang system pagkatapos ay i-enter ulit ang password. And Viola, I'm sorry. Hindi ko kaagad na-anticipate na hihingi ng fingerprint ang vault. Napatitig siya rito. Kundi ko lang nakita kung paano mo ako inopera. Isipin kong hindi ka totoong doktor. Paano mo natutunan ang lahat ng to? Tanong niya. Ngunit bago pa ito sumagot, napakibit-balikat na siya. Sa bagay, maski si Papa, genius rin kagaya mo. Parang nga siyang karakter sa mga movies ng mafia. Yung tipong kunwari lang. Front lang niya yung mga company nila. Pero ang totoo, nag-ooperate pala sila ng kung ano-anong illegal activities. Kagaya ng ginagawa natin. Natatawang sabi niya rito. Napatikim si Lucas sa sinabi niya. Napabulala siya nang makita ang maraming pera sa vault, pati na rin ang maraming folders. Nang buklatin niya ang laman ng folders, nagulat siya sa kung ano-anong investments na nabili ni Leon. Alam niyang galing sa pera ng kumpanya ang pinambili nito sa mga yon. Hayop talaga. Nanginginig sa galit na sabi niya. Isinilid niya sa bag ang limpak-limpak na mga pera doon, pati na rin ang lahat ng folders. Ngunit bago pa niya maisara ang bag, hinawakan ni Lucas sa mga kamay niya. What did I tell you? Hindi ba sinabihin na kitang unti-untiin natin ang gagawin nating to? Bakit ba masyado ka nagmamadali? Hindi natin mababawi ang lahat ng pera ng kumpanya kung magpapadalos-dalos ka. Sabi nitong binalik lahat sa vault ang mga pera at folders na sinilid niya sa bag. Makakapaghanda siya kapag nalaman niya na may nagtatangkang magnakaw sa kanya. Naiintindihan mo ba ako? Isa-isa nitong binasa ang lahat ng folders. Saka kinuha ang isa at sinilid iyon sa bag. Pati na rin ang ilang pera, saka inayos ang salansa ng mga iyon. Magugulat na lang siya na nilamas na nating lahat ng meron siya nang walang kamalay-malay. Nakangising sabi nito sa kanya. Saka naupo sa swivel chair. Dinampot ang larawan ni Leon at Brianna na magkasama. Saglit nito yung tinignan, saka muling binalik sa ibabaw ng mesa. Hindi na kasing fresh nang nasa picture yung itsura ng kalaguyo nito ngayon. Kinagabi-gabi siguro kaya losyang ng katawan. Nakangisi pang sabi nito sa kanya. Parang natutuwang makitang reaksyon niya. Saka pinaikot ng mabilis ang swivel chair. Pikon na pikon siya. Napaka-insensitive talaga ng lalaking to. Pero wala siyang choice kundi ang makisama dahil kailangan niya ito. Nang tila makontentong makitang napipiko na siya, binuksan nito ang computer sa ibabaw ng mesa ni Leon. Nagulat pa siya nang ang bilis nitong nabuksan niyon kahit hindi naman nakasulat sa green notebook ang password ng computer. Napaka-conceited ng lalaking yun eh. Natural lang na bilang ng pangalan niya at birthday niya ang gagawin niyang password. Kundi ba naman siya saksakan ng tanga? Anitong sinagot ang pagtataka niya. Nang mabuksan nito ang email ni Leon, at ginamit nito yon para magpadala ng email sa kung saan-saan. Pagkatapos ay nakita niyang binura nito ang lahat ng sent messages sa email nito. After 5 minutes, in-off na nitong muli ang computer. Hinila na siya palabas ng opisina. Mabilis na mabilis ang hakbang ng mga paa nito. Kailangan na nating magmadali bago pa bumalik sa normal ang lahat ng system ng street na to. Anito sa kanya. Bigla siyang kinabahan kaya napabilis na rin ang mga hakbang niya. Hindi niya alam kung ano itong pinasok niya. But the mere fact na naiisip niya kung paano magwawala sa galit si Leo, oras na matuklasan nito, ang nangyayari ay sapat na para magbigay sa kanya ng adrenaline rush. Feeling tuloy niya nasa action movie sila ni Lucas.